Ma'am Cecilia. Matagal ko tong hinintay, Gilbert. Dahil ito na ang simula ng paghihiganti ko. Cecilia? Gilbert, nanaginip ako. Akala ko tapos na. Tapos ng alin? Si Doc. Nasa laboratorio, mayroon lang inaasikaso. Gilbert, natatakot ako. Baka... Cecilia, huwag kang matakot. Andito ako. Hindi kita iiwanan hanggat di natatapos ang operasyon mo. Kaya lakasan mo ang loob mo. Saan pupunta? Jose Enrique, gabi na. Baka hinahanap na ako ni Carlos Miguel. Gabi na pala, no? Sige, ingat ka na lang. Bye. Olga. Diretso uwi ka lang, ha? Ayoko na saan-saan ka pa pupunta. Saka, be faithful to my brother, okay? Ma'am, ito na po yung hinihingi niyo. Pagsalin mo kay Sing. Apo. Ma'am. Si Carlos Miguel, nandiyan na ba? Ma'am, wala pa po. Si Olga, dumating na ba? Si Olga, ma'am? Bakit niyo po hinahanap si Olga? Dapat pala, hindi ko na lang sinabi sa'yo tungkol sa project ni Papa. Oh, bakit naman? Parang ako pa kasi yung nagtulak para mapalapit ka kay... Charity. Trabaho lang to. Besides, kung magbaback out ako ngayon, hindi lang kay Don Ramon ako masisira, kundi sa papa mo. Yung mga gusto mo. Honey, natatakot lang naman kasi ako eh. Baka mamaya dyan kung ano na naman ang mangyari. Charity. Trabaho lang to, okay? Trabaho lang. Trabaho lang. Ma'am, bakit niyo po hinahanap si Olga? Wala. Wala. Bigla ko lang siyang naisip, Ising. Sige na, Ising. Iwanan mo na ako. Sige, ma'am. Since delikado yung parte ng mata, itong uunahin natin, Iha, no? Kailangan maibuka mo na ng normal ang mata mo, eh. Pagkatapos yan, susunod natin ang pisngi, itong parte ng pisngi. Alam mo kung meron kang dapat ipagpasalamat, hindi gaanong naapektuhan itong baba mo, o hindi nga, eh. Hindi naapektuhan. Dahil yan, kung yan naapektuhan, isa yan sa mahirap na ayusing parte ng mukha. Diyan kasi nakasalala yung pagkain natin, pagsasalita. Okay. Ang hindi ko lang masisiguro, Cecilia, eh yung maibalik ko ang dati mong itsura. Pero, yung malaking pagbabago eh, napakaganda.
Ano, Iha? Nakahanda ka na ba? Ako man, nagulat doon sa ginawa ni Claudio eh. Hindi rumba. Bigla na lang tumayo at nagsisigaw doon during the meeting, ha? At dahil dito, naka-receive siya ng call na nanganak yung anak niya. Sira yung meeting. Talaga? First apo niya yung papa, di ba? Oo. Kaya nga excited na excited eh. Ako man natuwa rin ako. Parang ang feeling ko ako rin nag-apo. Alam niyo, yung pagkakaroon ng apo ay walang ipinagkaiba sa isang negosyo. Mas maganda kung makikita niyo yung tubo ng ipinuhunan niyo. Kayong dalawa naman, kailan niyo ba ako bibigyan ng apo? Excuse me. O, Esme, na paano ka? Tinanggal ka na naman ba sa trabaho, ha? Alam ko na yan. Si Apollo yan, no? Ako, nag-LQ kayo, no? Hello? Paano naman mag-LQ yan, no? Hindi naman sila mag-phone. Bakit ba, Esme? Nag-away ba talaga kayo? Kasi, buntis ako! Ha? Ano? O ano? Wala pa ba? Wala pa ho, Papa. Pinagpaplanuhan ho kasi namin mabuti. Gusto kasi ng Carlos Miguel, handang-handa kami bago kami magka-baby, Papa. Diba, love? Ha? Oo, Pa. Sa bagay, mas maganda nga yung pinagpaplanuhan ng gusto yung pagkakaroon ng anak. Pero sa kaso yung dalawa, sa tingin ko, kaya nyo na. Mas maganda nga yung magkaroon kayo ng anak habang bata pa kayo eh. Anyways, diskarte nyo yan. Sino ba naman ako para makialam sa inyong dalawa? Mauna na ako sa inyo, ha? May meeting pa ako eh. Nancy, okay, sabi nga sa chopper na ihanda yung auto. Ha? Excuse me. Meron na ba tayo na pag-usapan tungkol sa pagpaplano sa pagkakaroon ng baby? Buntis ka ba talaga, ha, Esme? Ano? Hindi, no? Etin ko lang yun. Kasi pinag-aandaan ko yung sasabihin ko kay Apollo. Papraktisan ko lang. Alam mo yun, dapat yun ang sasabihin ko sa kanya. Kailangan yun. Eh, di ba tuloy pa naman yung pagpapanggap yung dalawa sa mama niya? Hindi na nga tuloy eh. Wala nang pagpapanggap. Wala na. Bakit? Wala na. Carlos Miguel, galit ka ba sa akin? I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo na may ganun akong plano. Sinabi mo nung birthday mo na gusto mo magka-baby. Bakit ngayon iba na sinasabi mo? Ha? Bakit? Bakit? Nag-aalala kasi ako eh.
Nag-aalala ko na baka mahati ang atensyon ko sa'yo pag nagkaroon tayong baby. Carlos Miguel, ayoko. Ayoko ng ganun. Gusto ko lahat ng atensyon mo na sa akin lang. Alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako sa sinasabi mo. Hindi ko alam. Sigurado ka ba, anak, na walang problema? Kasi pwede naman kayo ni Carlos Miguel na sa bahay na lang muna tumuloy. Huwag na, Nay. Kung ano man naging problema namin ni Carlos Miguel, maayos na ngayon. Oh, ano pang hinihintay niyo? Pwede na kayong umuwi. Morning, Papa. Ano yan Ayos ka na ba niyan? Magandang araw ho, Don Ramon. Ito naman. Balahay na lang. Tayo lang naman eh. Oh, saan man tuloy mo? Sa ospital magpapacheck up. Oh, halika na. Sumabay ka na lang sa akin. Iatid kita. Ako hindi na, Don Ramon. Hindi na, nakakahiya naman. Hindi na. Sa akin ka pa mahihiya. Ako ba naman? Baka hindi tayo magbalahay nun eh. Halika na. Halika na. Kamusta ka na, Cecilia? Mabuti naman. Gilbert, ano na itsura ko? Siyempre, maganda pa rin. Ikaw naman, nagbibiro ka pa. Hindi ako nagbibiro. Kasi ngayon, nakikita ko ng mga mata mo. Hindi kagaya ng dati. Medyo kirat ka. Ha? Wala si ate? Saan naman nagpunta? Sa States? Kailan daw balik? Sige, salamat. Mama. Akala ko madali kong matatanggap ang ginawa ninyong panluloko sa akin dahil pamilya na ang turing ko sa inyong magkapatid. Hindi pala. Lalo na pag naaalala ko at naiisip ko na nagmukha akong tanga sa ginawa ninyo. Hindi pala nakakatuwa. Hindi nakakatuwa. Actually, may nabanggit sa akin si Papato ko sa pag-hire ng isang architect. Pero hindi ko naman inaakala na ikaw pala yun. Saan nga tayo una nag-meet, Mr. Gaston? Alam mo kung hindi ako nagkakamali, doon sa ospital. Hospital? Hindi. May nauna pa dun eh. Ito, naalala ko na. Yung muntik tayo magkabanggaan sa kalye nun. Diba? Oo, natatanda ka na yun. Ayun. Kita mo naman talaga, oh. Pagkatapos natin mag-meet sa isang hindi inaasang sitwasyon, eh, eto, magkakatrabaho pala tayo. Carlos Miguel, I'm privileged and honored to be working for the Altamontes. Same here, Mr. Gaston. Diana, sino yun? Driver ni Don Ramon. Sino nga yun? May pahatid-hatid pa sa'yo. Pinahatid lang ako ni Don Ramon dahil nagkita kami sa mansyon. Dinadalaw ko kasi si Cecilia. Niligawan ka nun, ano? Ha? Bakit? May ketong din ba yun?
Puro kwetongin. Anong kailangan mo? Mama, alam ko kung galit kayo sa akin. Mabuti alam mo! Alam mo ba kung anong pinakamasakit sa ginawa ninyong magkapatid? Yung ginawa ninyo kaming puro estupido rito. Patawarin niyo po ako. Nagawa ko lang naman yun dahil sa pagmamahal ko para kay Carlos. Pagmamahal? Puro ka pagmamahal! Punyetang pagmamahal yan! Sige! Sa ngayon, pwede kong isiping isang matinong dahilan yan kung bakit ninyo nagawa ang lahat ng ito. Pwede ko ring isiping isang masamang panaginip lang ang lahat na nangyari. Pero huwag kang kampante. Dahil pag nagising ako, kapwa-tawad tayo. Hindi biro ang ginawa ninyong magkapatid. Olga, hindi biro. Manang, tumawag na ba kuya? Ah, hindi pa. Bakit? Ala, makikibalita lang sana ako dun sa operasyon ni Cecilia. Eh, siguro naman walang problema. Eh di sana tumawag na yun. Alam niyo, Manang, di ko talaga alam kung anong gustong palabasin ni kuya. Pero ito lang masasabi ko. Kahit bumalik pa sa dating itsura niya yun si Cecilia, kahit bumalik ang dati niyang ganda, hindi rin matutuloy ang kasalan nila. Leroy naman, oh. Ba't ganyan ka naman magsalita? Kayo magsabi sa akin, Manang, sinong matinong babae ang pwedeng tumagal kay kuya? Kerry, eventually, pag naka-adapt na yung balat na nilagay natin, mawawala na yung pamumula niyan. Cecilia, tingnan mo.